Paano kung sabihin ko sa'yo na matagal nang bumubulong ang realidad sa iyong pandinig, ngunit tinuruan kang huwag itong dinggin? Sa bawat araw, may mumunting palatandaan na dumaraan sa iyong landas. May isang hindi kilalang tao na biglang nagsalita ng eksaktong pangungusap na kailangan mong marinig. May awit na umuugong ng isipin mo ang isang tao. May anyo ng numero na paulit-ulit na nagpapakita at nagpaparamdam at muling sumasabay. Hindi iyon basta-basta nagkataon. Alam mo yon, sa kaibuturan ng iyong pagkatao. At tama ka, hindi lang ito mga di sinasadyang pangyayari. Ito ang tinatawag na sinkronisidad, mga bakas na inihabi mismo sa mismong sinulid ng realidad upang ikaw ay magising. Ito'y pinag-aralan ng mga sinaunang mistiko. Alam ito ng mga pilosopo. Ngunit ang daigdig ngayon, itinuturo sa iyo na lahat ng iyan ay bunga lang ng pagkakataon. Walang saysay, walang kahulugan, sapagkat ayaw ng sistemang iyong ginagalawan na matanaw mo ang katotohanan. Ngunit pag nabuksan mo na ang iyong paningin, nagbabago ang lahat. Sa bidyong ito, ating hahayaan na malantad kung ano nga ba ang tunay na sinkronisidad, bakit ito nangyayari, at paano mo ito magagamit upang baguhin ang iyong buhay mula sa pinakaloob patungo sa panlabas. Mula sa sandaling ika'y isinilang, tinuruan kang huwag pansinin ang mga palatandaan. Lumaki ka sa mundong pinairal ng lohika, isang sistemang nag-aalay ng pagsamba sa sukatan, kaayusan, at patunay ng katuwiran. Kung may bagay na hindi masusukat, hindi mabilang, o mailagay sa kahon, ito'y agad na isinasantabi, pinaparatangan bilang imahinasyon. Ngunit tanungin mo ang iyong sarili, ito ba'y nagkataon lamang? O sadya na nga bang inayos ang lahat? Pagkat noong ikaw ay bata, may batid kang kakaiba. Nararamdaman mo ang enerhiya. Nasasagap mo ang mga di nakikitang hibla na nag-uugnay sa mga sandali at tao. Alam mong iniisip ka ng isang tao. Nararamdaman mong may paparating na pangyayari. Ngunit nang iyong sinambit, sinabi nilang, imahinasyon mo lang iyan. Napakamapanaginip mo. At dahan-dahan, nagsara ang iyong tiwala sa sariling kutob. Hindi mo na nakita ang mga senyas. Pinalala ito ng paaralan. Kabisa ng kabisado ang mga datos. Tundan ang mga tuntunin. Huwag tanungin ang sistema kailanman. Ang pag-iisip na malikhain, paimbabaw na damdamin, at buhay na kamalayan, itinapon para sa malamig na datos at bulag na pagsunod. At agham, naging tagapaghawak ito ng katotohanan. Ngunit hindi ang uring naghahanap ng misteryo, kundi ang uring dinidinay ang hindi maipaliwanag na hiwaga. Ang uri na nagsasabi, lahat ay nagkataon lamang. Walang ibig sabihin. Isa ka lamang pyesa, isang makina sa mas malaking makina. At nilimot mo na nga lahat. Ngunit ang mga palatandaan kailanmay di tumigil. Naghihintay pa rin sila hanggang sa iyo'y muling mapukaw. Subalit ito ang bahagi na hindi kailanman itinuro sa iyo. Ilang dakila sa kasaysayan ng kaisipan, hindi kailanman naniwala sa basta tsamba. Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein. Lahat sila'y dumama ng higit pa. Isang di nakikitang katalinuhan na nakaangkla sa mismong kaayusan ng mundo. Nakita nila na ang sinkronisidad, ang mahiwagang pag-angkop ng kaisipan at pangyayari, hindi isang kamalian. Ito'y mga hudyat, mga bakas, mga bitak sa ilusyon na naglalantad ng mas malalim na disenyo.
Ngunit nililibak sila ng lipunan, nilalait, tinatawag na ilusyon, itinuturing na pamahiin. Pagkat kapag nagsimula kang maniwala rito, kapag nakita mong may mga pattern ang mundo, unti-unti mong binabawi ang sariling kapangyarihan. Sinisimulan mong tanungin ang lahat, at ito ang pinakamalaking banta sa isang sistemang sinandigan ng bulag na pagsunod. Pagkat sa sandaling maunawaan mong ikaw ay ginagabayan, na ang mga tanda ay tunay na para sa iyo, hinding-hindi na muling magiging katulad ng dati ang iyong buhay. Hindi ito mahika, hindi ito tsamba. Ito ang pagkakaayon. Tumisid tayo ngayon ng mas malalim. Balikan mong muli. Kailan ang huli mong naranasan na isang bagay ay tila napaka-eksakto para ituring na tsamba? Iniisip mo ang isang tao. Bigla silang tumawag. May bumabagabag na tanong. At isang aklat ay biglang bumukas sa eksaktong sagot. Iisang numero ang paulit-ulit mong nakikita. Tila ang universo ay may gustong idiin. Hindi iyon nagkataon. Iyon ay pagtugon. Hindi ka isang dayuhang lumulutang sa universo. Isa kang buhol sa kanyang sapot. Isang tore ng mga alon. Nagpapadala ng kaisipan, damdamin, at dalas ng panginginig. At ang sinkronisidad, iyon ang kasagutan. Tinawag ni Carl Jung itong makahulugang pagkakataon. Sa mga sinaunang mistiko, ito ang banal na kaayusan. Ang mga pisikong quantum, kinikilala ang non-locality, na ang lahat ay magkakaugnay lampas sa panahon at espasyo. Magkakaibang wika, iisang katotohanan. Hindi anomalya ang sinkronisidad. Ito ang paraan ng universo na bumubulong na kapag aayon ka, magpatuloy ka. Ngayon, paano nga ba talaga ito gumagana? Ano ang lihim na makina sa likod ng sinkronisidad? Lahat ay nag-uumpisa sa isang katotohanan na kailanman ay hindi itinuro sa iyo. Ang iyong pag-iisip ay hindi lang taga-obserba ng realidad. Ito ay tagalikha rin. Inuunawang muli ng agham ang matagal ng batid ng mga mistiko. Pinipili ng utak mo ang mundo batay sa iyong pansin. Kung ano ang pinapansin mo, iyon ang iyong natatagpuan. Tinatawag nila itong reticular activating system. Bumili ka ng pulang kotse at bigla mong napapansing parang dagsa-dagsa ang pulang kotse sa lansangan. Dati na ba silang naroon? Oo, ngunit ngayon mo lang ito napansin. Ganyan din ang sinkronisidad. Kapag inasahan mo, kapag pinaniwalaan mo, nagiging matalim ang iyong kamalayan at ang mga tanda ay naglitawan saan ka man tumingin. Ngunit ito'y pa-surface pa lamang. Sa ilalim, may mas malalim na galaw. Sabi ng pisikang quantum, ang mismong pagtanaw ay nagpapabago ng materya. Ang iyong isipan hindi lang nagsasalin ng mundo, kundi nagpapakilos dito. Dito umuugong ang panginginig. Ang mga kaisipan at damdamin mo ay may sariling dalas. Takot ay humahatak ng karagdagang takot. Pananalig ay humihikayat ng pagkakaayon. Ang laman ng iyong kalooban ang lumilikha sa anyo ng sanlibutan. Ito ang tunay na teknolohiya sa likod ng sinkronisidad. Ngunit higit pa ito sa enerhiya lamang. Ang tunay na makina ng sinkronisidad ay ang iyong subconscious o isipan sa ilalim. Habang ang kamalayan mo ay abala sa gawain ng araw-araw, ang iyong isipan sa ilalim ay tahimik na nakikinig.
nagmamasid ng hugis, nag-uugnay ng mga pangyayari, at tumutugon sa layuning binuo mo sa kaibuturan. Kapag namutawi sa iyong diwa ang isang hangarin, kahit tahimik lamang, nagsisimulang kumilos ang subconscious upang ihanay ang mundo sa iyong nais. Kaya't mas madalas mapansin ng mga naniniwala sa sinkronidad, mga sinanay na nilang mamasdan at tumugon ang subconscious nila. At narito ang kamangha-mangha. Nakakabit ang iyong subconscious sa larangan ng lahat ng bagay, sa sama-samang isipan, sa hindi nakikitang daigdig, sa tinawag ni Jung na collective unconscious. Maaari ka nitong ituro sa tamang tao, sa wisyo ng panahon, sa eksaktong mensahe. Ngunit gumagana lamang ito kung ikaw ay mulat sapat upang makarinig ng anyo at may tapang upang sundan ang tagpo kung saan ka dadalhin. Ngayon, harapin natin ang mga mapagduda. Marami ang nagsasabing ang sinkronidad ay basta nagkataon. Isang utak na naghahanap ng disenyo sa gitna ng kaguluhan. Ngunit pag-isipang mabuti, bakit ang mga pattern na ito madalas may malalim na kahulugan para sa sarili mo? Bakit ito sumasabay sa iniisip, sa mga tanong, sa pinakamalalim mong damdamin, sa oras na pinakamalapit kang magbago? Bakit ito umuusbong hindi sa kapanahunan ng pagkasagabal, kundi sa sandaling pinakabukas at handa kang magmuni? Ito ba'y basta nagkataon o may pakikipag-ugnayan? Pagkat sa sandaling mamalayan mong ikaw ay kinakausap ng realidad, binibigyan ng mga palatandaan na sadyang isinulat para sa iyo, ang buong pananaw mo ay mababago. Hindi na ito usapin ng paniniwala, usapin ito ng karanasan, ng isang alam na hindi na kailangan ng paliwanag. Ang sinkronidad hindi narito upang ikaw ay mamangha. Narito ito upang ikaw ay gisingin. Paano mo ngayon mapapaigting ang iyong pakikiisa sa sinkronidad? Hindi lang basta maging saksi na parang di pangkaraniwang tagpo na biglang lilipas. Ang unang hakbang, maging mapagmatyag. Hindi basta nakikita, kundi may layunin at tuwirang pansin. Simulan mong gawing mahalaga ang bawat paulit-ulit na numero, lahat ng makabuluhang pagtatagpo, kahit anong sandaling kakaiba. Isulat ang bawat isa. Suriin ang mga pattern. Pag-isipan kung ano ang iniisip, ano ang nararamdaman, anong tanong ang umiikot sa iyong diwa noon. Pagkatapos, humiling. Humingi ng patunay, humingi ng linaw, tumutugon ang universo sa mga tunay na nakikinig. Ngunit lampas sa pagmamasid, kailangan mong matutuhang kumilos. Pagkat ang sinkronidad ay hindi pawang tanda lamang. Ito ay paanyayang may kilos. Kung paulit-ulit mong nasilayan ang iisang disenyo, hindi ito pangkaalamang patunay lamang. Ito'y paanyaya. Tungkulin mong tumugon, sundan, magtiwala sa landas na ngayoy tinutukoy ng mga tanda. At mula roon, ang lahat ay kusa ng sasabay at sasalubong sa iyong paglalakbay. Ngunit dito rin ang karamihan na darapa. Sila'y nag-aabang, humihiling ng tanda, ngunit binabaliwala ito. May damdaming humahatak, subalit nag-aalinlangan. Nais nila ng walang bahid na katiyakan bago humakbang, ngunit hindi ganyan gumalaw ang universo. Ang pangakong katiyakan ay dumarating lamang kapag ikaw ay sumubok na lumakad. Ang sinkronidad ay tila pinto na bumukas. Hindi ka nito pipilitin,
Paanyaya lamang ito, at kapag sinawalang bahala mo na lang ito sa mahabang panahon, unti-unti rin itong maglalaho, hindi bilang parusa kundi likas, dahil ang iyong enerhiya ay nalihis na sa daloy. Kita mo, hindi basta random ang sanlibutan. Ito ay masusukat, tugon-tugon, at ang iyong kaisipan, damdamin, at mga pagpili ang nagsasaayos ng iyong dalas, susi upang makisabay sa mga mensahe nito. Kung sakaling napansin mong parang nawala na ang mga sinkronisidad sa buhay mo, pag-isipan, tigil ka na bang makinig? Mas masahol pa, tigil ka na bang kumilos? Sapagkat sa sandaling matutuhan mong pagtiwalaan ang mga senyas, nagbabago ang lahat. Hindi dahil may nag-iba sa labas, kundi dahil ikaw na mismo ang nagbago. Sumabay ka na sa mas malalim na kumpas ng likod ng lahat ng ingay. Hindi ka na basta naglalakad ng bulag. Bawat hakbang ay mulat at may direksyon. Ang mga tao na namumuhay sa daloy na para bang suwerte ay laging kapiling, na laging nasa tamang lugar sa tamang oras. Hindi sila naguhula, sila ay nakikinig, kumikilos, at kasali sa co-creation. At nakalaan din iyon para sa iyo. Basta maglakas loob kang lumundag. Ngayong sandali, itanong mo sa sarili, anong pattern ang madalas lumilitaw nitong huli? Anong senyas ang iyong binaliwala? Anong mensahe ng buhay ang pilit mong tinatalikuran dahil sa takot? Pagkat kung napapanood mo ito, ito na ang mismong senyas mo. Ngayong kita mo na ang katotohanan ng sinkronisidad at kung paanong gabay ang mga palatandaang ito sa iyo mula pa noon. Anong gagawin mo ngayon? Pagkat sapat na ba ang may alam? Hindi sapat ang pagkilala. Ang pagyakap at pagsabuhay ang sagot. Karamihan ay muling bumabalik sa pagkakahimlay. Binabaliwala ang mga tanda, naghihintay ng mas malakas na sigaw, at bumabalik sa dating mga inipis na gawi. Ngunit hindi mo na kailangang sumunod doon. Maaari mong piliing makinig, kumilos at sumabay. Ang bawat numerong umuulit, bawat di inaasahang tagpo, bawat simbolo na sumasabay sa landas, hindi yan basta nagkataon. Iyan ay mensahe. Iyan ay pinto. Ang kailangan na lang, ikaw ay lumakad papasok. At kapag ginawa mo ito, ang sinkronisidad ay di na mabibilang bilang mga pambihirang sandali. Ito na ang magiging wika mo, kumpas ng iyong buhay, paraan ng iyong pamumuhay. Kung may nabuhay, nakakaiba sa'yo dahil sa bidyong ito, isulat sa komento, nauunawaan ko. Magiging lihim na kodigo natin iyon. Ang makakakita, siya ring makakilala. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na. Sapagkat dito pa lang nagsisimula ang iyong paglalakbay.